nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa PCXL 558. Diretso tayo makasama sa mga naglalagablab na balita. Sa Maynila, patay isang paslit o bata marampong masagasaan ng isang sasakyan dyan sa Sampaloc. Kinilala ni SPO1 Jacob Sebreros ng MPD Station 4 ang biktima si Reynante Sison, 7 taong gulang, grade 1 pupil at nakatira sa 1951 Mindanao Avenue, Sampaloc, Maynila. Batay po sa initial investigasyon, nagtatapon lamang ng basura ang biktima nang bigla itong mahagip at masagasaan na isang Mitsubishi Space Gear na minamaneho ng sospek na si Alfredo Doncan, 70 anyos. Agad naman sumuko yung sospek at kasalukuyan iniimbestigahan na ng pulisya. Naglalagablab na mga balita. Mga kalsadang naging basurahan ng mga paputok sinimulan ng linisin. May report po sa Armin, Bulacan si Efren Alcantara. Efren, iradyo mo. Sinimula na umaga ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan dito sa Bulacan ang paglilinis ng kanilang mga kalsada na pansamantalang naging basurahan ng mga ginamit na paputok nitong pagpasok ng bagong taon. Kabilang sa mga nahakot na basura na may kaugnayan sa nakaraang okasyon ay mga pinagbalutan o sangkap ng iba't ibang mga produktong paputok, mga gift wrapper at mga gift boxes, mga tin can, mga dahon ng saging at mga balat ng prutas. Inatasan din ng mga naghahakot ng basura ang mga residenteng naninirahan sa mga barangay na hindi pwedeng pasukin ng mga truck na panghakot na ipunin na lamang ng mga ito ang kanilang mga basura at ilabas na lamang sa mga kalsada upang mahakot sa mga susunod na araw. Balik na naman sa normal na kalagayan ang mga pangon sa serbisyo publiko ng mga local government offices sa lalawigang ito na pansamantala rin natigil ng may 2 araw dahil sa nagdaang okasyon ng bagong taon. Maliban na lamang sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan na laging bukas ng 24/7 na katulad ng Philippine National Police, ng Bureau of Fire Protection, kabilang na ang tanggapan ng Risk Reduction Management Center at mga pampublikong ospital. Sa kasalukuyan ay mangilan-ngilan na lamang ang mga nakabukas na tindahan ng mga paputok dito sa may bahagi ng Bukay, Bulacan, na kung saan paano ito naging maingay sa kasagsagan ng bilya ng mga paputok noon ay siya namang tahimik ngayon. At ayon sa nakausap kong may-ari ng isang tindahan ay inaabangan naman nila ngayon ay ang mga bumibili ng mga kwitis na ginagamit naman sa iba't ibang mga okasyon. Kasama mo sa Bulacan para sa DCXL 558, Efren Alcantara, Tatak, RNN. Naglalagablab na mga balita. Kung kanina bata yung nahagip, nasagasaan isang truck o na isang Mitsubishi Space Gear, ito naman ay binata na hit and run, mga kasama. Ay report ba sa RMN Southern Tagalog si Jamily De Castro. Jamily, iradyo mo. Patay ang isang binata matapos na ma-hit and run sa barangay Balisong, Taal, Batangas. Namatay habang ginagamot sa Our Lady of Kaysasay Hospital ang biktimang si RJ Beranya, 24 anyos at residente sa lugar. Base sa report mula sa tanggapan ni Police Senior Superintendent Rosauro Asio, Batangas 20 Provincial Director, nasa tabing kalsada ang biktima abalang nagwawalis ng araruhi ng SUV Ford Everest, kulay puti at hindi naplakahan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima, ngunit namatay ito habang ginagamot. Panawagan ng pamilya ni Beranya ay makonsensya naman ang driver ng nasabing SUV at sumuko na sa mga autoridad. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, J. Malati Castro, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Ay nako, aksidente pa rin, mga kasama. Patay ang 3 habang kritikal ang isa matapos mabundol ng van sa bayan ng Infanta, Quezon. Agad na binuwi ng buhay ang mga biktima sa Kevin Hormentero, 19 anyos, Jeric Villaflor, 20 at Edmund Victorino, 20 anyos din. Habang ginagamot sa ospital pa itong si Charlene Rosario, 19. Ayon sa investigasyon, naglalakad lamang 4 kasama ang 7 iba pa sa kalsada sa may barangay Gumian ng araruhin ng isang Hyundai van na minamaneho ng kinikilalang si Ferdinand Burgo. Agad naman sumuko ang driver. Ngayon, nakakulong na. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro.
Umaasa po ang misis ni 4 Division Champion Juan Manuel Marquez na magre-retiro na ito sa boxing matapos ang laban ito kay dating 8 Division World Champion Manny Pacquiao. Ayon kay Mrs. Erica Marquez, hindi na mabubuti kung itutuloy pa ang Part 5 fight ni Pacman at Marquez. Dagdag pa niya, malaki ang kanyang nararanasang sakripisyo at paghihirap sa tuwing may laban ng mister. Samantala nangako si Marquez sa kanyang misis na titigil na ito sa pagboboxing at magpo-focus na lamang siya sa kanyang pamilya. Naglalagab lang sa 558. Tuloy, showbiz na. DZXL Showbiz Balita. Nagbabalik si Meets. Hi Meets. Magandang tanghali kasamang buddy. Magandang tanghali po sa mga nakikinig. Ayan po, no. Eto na nga. Humahataw ngayon ang career ng aktor na si Zanjo Marudo, no. Pero say nga ni Zanjo, mas gusto niyang mag-focus ngayon sa drama roles. Ayan, para maiba naman daw kasamang buddy. Ayan nga, say ni Zanjo, no, dahil nga palagi na lang siya sumasabak sa mga comedy movies, mas na-challenge daw siya na mag-serious nang makasama sa isang drama movie sina Angelica Panganiban at Angel Locsin. Kasabay nito, nilinaw naman ni Zanjo na di niya iiwan ang pagpapatawa pero mas gusto daw niya maging flexible actor. Ayan. 'Di ba? Kasi nga para kung saan-saan man siya isabak pwede siyang oo, diba? Pwedeng pa-comedy man o pa-drama. Ayan. Dami ring luha yan na pinalaglag doon sa One More Try. Napanood mo na kasamang buddy? Oo, wala Alam mo naman yung mga kapitbahay mo, minsan. Nagyayaya. Buti pa yung kapitbahay mo. Nagyayaya. Kaya kasama ko, yung may bahay ko naman. Magaling si Sanjo naman talaga. Flexible yung mama. Ayan, no. Ayan po ang aking balitang showbiz. Kasama mo po sa DZXL News Center. Ako po si Mitch Avila, tatak RNN. Kahit bading, magaling din yan. Umarte ho. Naglalagab lang na mga balita. Hindi gasgas, hindi umaatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ay, sino na? May magpapanghimagas na ba? Okay. Kasama yan sa episode, ang pagtakbo ng walang hanggan. Exercise, New Year's resolution daw yan ang tumakbo sa panghimagas. Rated R is in the house now. Good afternoon kasama buddy. Ako naman, talaga naman, New Year na New Year, napapatakbo tayo. Sensya ka na, New Year's resolution ko, wag mag-overtime Oo nga pero okay lang yan, may oras pa naman. Eto nga, kung sa Pilipinas, naging tradisyon na natin ang pagtalon tuwing bagong taon, sa New York naman, daang-daang katao ang naligo sa karagatan sa kabila ng nagyayelong temperatura. Diba? Mas yan, diba? Ewan ko, pero hindi naman to nakakatangkad. Okay. Oo, kasi sa atin, diba, kasabihan kaya tayo tumatalon, para tumangkad. Pag saktong alas 12 daw. Pero lagi kong ginagawa yun, hindi naman ako gaanong tumangkad. Pero mataas ka na rated R. Para sa babae. 5 ano ka ba? 5'4". 5'4". Pasok pa naman. Pwede ka na maging stewardess. Oo, stewardess. Pasok pa naman. Eto na nga, suot ang kanilang mga trunks at swimsuits. Diba, taray ha? Nagyayelo na, naka-trunks at swimsuits pa. Kakapala na lang ng balato. Yes, habang ang iba ay naka-costume pa ha? Nagtampisaw ang mga New Yorkers sa napakalamig na tubig para sa taunang New Year's Day splash. Yun ang tawag nila. May tawag talaga sila. Ang ilan ay nakabikini lang at briefs at may isang babae na naka-mermaid costume pa habang isang swimwear naman ay nagsuot pa ng sombrero at torotot. Diba? Nanonorotot sa ilalim ng tubig. Pwede rin. Diba? Kakaiba yun. Baka maano ka nung masamid ka. Medyo delikado yun. Tapos tayo. At eto nga, palakasan na lang ng sigaw ang mga naligo dahil sa sobrang lamig ng tubig. Naku, grabe. Oo, yung mga, nila to parang lagi na nila itong ginagawa kahit hindi New Year. Parang dare sa ibang bansa to kapag malamig yung magde-dare sila, nalulublob sila sa tubig, tapos tatalon sila. Yun nga, tatakbo sila pabalik ulit. Kasi nga, parang yun lang yung, may fulfillment sila nakukuha doon kasi diba sobrang lamig
malamig nga. Ayun. Tapos, makakalagpas ka na hindi ka Yes, napipris. oo, diba? Medyo masama nga lang sa pakiramdam at sipon siguro ang nito pagkatapos. Oo. Pulmonya. Oo, pero at least, diba, nalagpasan nila. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DZXL News Center, Rated R, Tatak RMN. Thank you, Miss Rated R. Naglalagablab na mga balita. Paano makasama? Sabi ko sa inyo, New Year's resolution ko agahan ang tapos ng balita natin So get out of my head and fall into my arms instead. Naglalagablab sa 558. Don't Diretso po mga balita naglalagablab ang napakinggan. Masama ngayon pong araw nito ng Wednesday. Dito pa rin sa DZXL 558. Pagkatapos kaya ng Gangnam sa 2012, ano kayang bagong dance craze ngayong 2013? Kala po ni Weng de la Peña kasama yung serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Tapos si Buddy Oberas. Kaming lahat dito sa DZXL 558. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 95 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZXL